nawawala. Hindi po pwedeng walang magdidemonyo sa inyo dahil kayo yung mga demonyo na dati. Didemonyohin kayo na makasama ninyo at ito'y siguradong lalabas ang katotohanan. Kaya sana to all our resource persons invited, maraming salamat sa inyong pagdating at ito'y nagpapakita na talagang gusto nyo tumulong na ma-resolve itong problema ngayon na ating nakikita. So, for my opening statement, just would like to say that itong Isabong ay isa multi-billion peso industry. Pero alam natin sa lahat ng mga stakeholders dito sa Isabong, kahit na gaano kalaking pera mawawala sa inyo, ang pera po ay marirecover yan. Pero yung buhay ng mga nawawala ngayon, as for the record, according to official records of the PNP, meron na silang 31 na missing persons. So itong buhay ng 31 na missing persons na ito ay hindi na maibabalik kung ito ay inyong kinitil na. Kaya doon sa mga suspect, sinong gumawa nitong krimen na ito, I just hope na kung buhay pa yung mga kinidnap ninyo, tinago ninyo, sana i-release na ninyo para makabalik sa kanilang pamilya. At kung siya namang palad ay ito'y namatay na, sana naman bilang isang Kristiyano or bilang kung kayo hindi Kristiyano, sana tulungan naman ninyo ma-recover yung katawan, yung bangkay nung pinatay ninyo kung saan man nyo ito tinago, saan nyo nilibing para mabigyan ng magandang libing sa ating mga mahal sa buhay. So, you can run. You can run. But definitely, you cannot hide from the long arm of the law. Mahuhuli at mahuhuli kayo. Sa laki ng krimen na ginawa ninyo, 39 na tao itong nawawala. Hindi po pwedeng walang magdidemonyo sa inyo dahil kayo yung mga demonyo na dati. Didemonyohin kayo na makasama ninyo at ito'y siguradong lalabas ang katotohanan. Kaya sana, yun lang ang apel ko sa inyo, kung may buhay pa, i-release na ninyo para makabalik sa kanilang pamilya. At doon naman sa investigating agencies, particularly the PNP, 39 missing persons is too huge a number. At kahit isa man lang na kaso, parang wala pa tayo nakitang na-resolve. Alam ko meron kayong progress sa inyong investigation. Ayun nga lang, I cannot completely blame you dahil ang pagkakaalam ko, nung sumabog itong kaso na ito, dito lang napabigyan ng pansin itong kinukonsider natin na case number 1, yung nawawala yung January 13. Then afterwards, nagbabaktak na kayo, sa kanyo na malaman na gano'n na pala dami ang nawawalang tao sa Isabong. So, I am urging you to please double time your effort dahil baka may ma-recover pa tayong buhay dito. At alam po ninyo, sana huwag kayong manghina sa investigation nyo. Huwag kayong matakot kung sino mang mapapangga ninyo. Kung may mapapangga kayong malaking tao, influential na tao, kagaya nung ginawa natin sa war on drugs. Kahit sino, binabangga natin. Huwag kayong matakot. Gawin niyo yung trabaho niyo para sa ating mga kababayan. Sana hindi tayo abot sa punto na noon, kinatakutan na ng pulis yung mga drug lord
Nung nawala yung mga drug lord, baka kinatakutan na naman ngayon ay mga gambling lord. Sana hindi mangyari yan. At alam kong hindi kayo papayag na gano'n because kayo ang Philippine National Police. Wala makakaharang sa ginagawa ninyo. Kaya double time your effort, bilisan yung trabaho ninyo dahil ang buong bansa ay nakatingin sa inyong ginagawa. Sana mabigyan ito ng solusyon. Doon naman sa mga relative sa mga biktima, mga mahal sa buhay, ako po'y nakikiusap sa inyo na huwag kayong matakot mag-share sa amin ang informasyon leading towards the resolution of this case. Sana, kung meron kayong tinatago dyan na informasyon, i-share na niyo sa committee na ito para makakatulong yan sa investigasyon. Huwag po kayong matakot. Nandyan yung PNP to protect you. Hindi kayo papabayaan yan. Huwag kayong matakot kung kahit sinong mapanggain ng PNP, hindi yan sila atras. At doon naman sa ating mga kababayan, ngayon nakikinig, I would like to advise you na bantayan din yung mga mahal niyo sa buhay. Dahil grabe na itong addiction na nagagawa ng isabong. Ang isabong ngayon ay hindi kagaya sa tradisyonal na sabong na kung saan nagkakaroon lang tayo ng sabong tuwing linggo, tuwing may official holidays, or tuwing may pista. Ang isabong po ay 24/7 at the comfort of your bedroom, makakasabong ka, makakapanalo ka o matatalo ka. Isang pindot na ng cellphone through GCash and PayMaya. Yun na, boyla. Panalo ka na or talo ka na. Kaya hindi mo alam sa kakasabong mo, nalibing ka na pala sa problema. Ang laki na ng utang mo. Dahil nga, nandun ka na nakahiga sa higaan mo. At ang masama pa dito, yung ay mga bata pa na na-involve sa isabong na hindi naman dapat. Dahil hindi naman nila online ito. Hindi nakikita kung sino yung nagbibit physically. Kaya hindi natin malalaman. Kaya tanggap ng pusta. At mayroong mga instances na alam natin, may mga bata na nagpakamatay dahil dito. Mayroong ng mga pulis mismo na involved sa krimen, nagnanakaw, doon galing ako kahapon doon sa Oriental Mindoro, may isang pulis doon na nahuli na pumasok sa hardware, nagnakaw. At nung tinanong ng chief of police, bakit ka nagnakaw? Kalaki ng sweldo ng pulis. Sir, nalulung po ako dito sa isabong, sir, hindi na ako makabangon. Kaya nagnakaw na ako. At meron pa na hold up na pulis dahil dito. So, 7-Eleven, sir, di ba? Na-hold up. So, isipin ninyo, yung polis na napakalaki ang sweldo, sila yung otoridad na kagawa ng krimen dahil sa pagkalulong sa isabong, dahil sa addiction sa isabong, how much more? Yung ordinaryong tao na walang stable job. So, ito'y dapat natin pagtutuunan ng pansin talaga kung paano natin ma-address yung addiction ng isabong. And itong pagdinig na ito, ang purpose naman talaga nito is kung ma-recover pa natin yung mga tao na nawawala at matukoy natin kung sino ang mga salarin. Of course, through the efforts of our law enforcement agency, ipipressure natin sila na gawin nila yung kanilang sinumpaang tungkulin. At pangalawa, in aid of legislation, na talagang dapat bigyan ng katuunang strict regulation itong isabong. As I have said, addictive ito at it causes many social ills. Dapat ma-actionan ito ng ating gobyerno. Yun lang po, maraming salamat at sana po at the end of this hearing, magkakaroon tayo ng linaw sa problemang ito. At alam kong hindi natin matapos ito, mag-schedule pa tayo ng another hearing dahil yung gusto ko mga resource person na didikdikin ang tanong ay wala dito. So sana next hearing mag-a-appear sila para lalabas ang katotohanan.
Yun lang po, maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Mr. Chair. Yes, before I recognize you, Senator Grace po, the physically present senators here are, there are 3 of them, so sila muna ang unahin nating mag-deliver na kanilang opening statement, then afterwards kayo na, virtually present. Is it okay with you, ma'am? Yes, of course. Thank you. Okay, thank you po. Recognize. Sir, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. I wish to thank the chairman of the Committee on Public Order, Senator Ronald De La Rosa, for calling this hearing on the rising number of missing persons allegedly involved in Sabo and Isabo related incidents. The fact is, cockfighting is a popular pastime in the country as it dates back to 6,000 years ago, if I'm not mistaken. There is no pastime in the Philippines that is as popular and as old as Sabo. And it even rivals the popularity of basketball dito sa atin. It is said to be a billion-dollar industry, making cockfighting a great source of revenue for the country. Now, the sport is being haunted by a controversy due to the increasing number of missing persons allegedly involved in the said sport. But again, cockfighting has cultural significance, and that is, it has brought entertainment and income to the Filipinos. So the immediate resolution of the matter should be made. So thank you for the public hearing that you called, Mr. Chairman. Thank you, sir. Senator Pilacong, sir, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. As your Vice Chairman and erstwhile Chairman of the Committee on Public Order and Illegal Drugs, I have a very brief statement to make. 31 reported missing persons as of last count or latest count, without any trace apparently, is a big challenge to the Philippine National Police and the entire law enforcement community. Now, failing to resolve these cases will be a big slap or an embarrassment to the PNP as well. So I hope this legislative inquiry can help resolve the issue at hand. So with that, Mr. Chairman, thank you very much for the opportunity to make that statement. Thank you, sir. Senator Tolentino, you have the floor. Defer to the best investigative minds present here. We have 2 former chiefs of the Philippine National Police as part of the committee. We have the former chief of the Dangerous Drugs Board, the chairman. So I would probably just be infusing some legislative legal inputs relative to the power of PAGCOR to grant franchises if these are really pursuant to Republic Act 9487, as well as the social implications of what is going on right now, without dwelling into the factual basis of this investigation. I hope this will be very productive. Thank you, Mr. Chairman. Expressing his gratitude sa aking mga colleagues na andito ngayon, nag-attend physically at virtually, kahit na tayo ay naka-break. Salamat at tinutulungan ninyo ako at napakabigat po itong problema na ito. Again, Senator Pia, I just would like to, yung sa listahan natin, nauna si Senator Pimentel. Senator Pimentel muna, din ikaw, Senator Pia. So thank you. Senator Pimentel, you have the floor. Thank you, and thank you to Senator Pia for being a very understanding colleague. Mr. Chairman, congratulations for holding this hearing, which is in the nature of an investigation. Alam nyo, nung una ko itong narinig, itong problema na ito, at ako'y nagko-congratulate din sa GMA News, no? Kasi napansin ko na sila ang nakatutok po sa issue na ito.
20 pa lang nung nalaman ko ito, 20 missing persons. Ngayon, na-update nyo po yung figure natin, 31 na pala. Nung 20 nga, naalarma na ako because napakalaking grupo nito. Kung merong isang tao or isang grupo or organized group ang nasa likod nito, pinapakita nila that they are as powerful as our PNP. Napakadelikado na po nito. We cannot allow such a person, a group, or a syndicate to continue to exist. Ngayon, 31 na ang missing person. So, mabuti at yung mga pamilya po nila ay nag-organize na, nagde-demonstrate para po ma-focus yung atensyon ng mga law enforcers and policy makers as well as legislators on this particular problem. Na sa naririnig ko po sa mga opening statements, ang ating sinususpetsahan ay sabong. Actually, not the normal physical sabong, but this new way of playing sabong, which is sabong. So, tignan po natin kung anong malalaman natin through our hearings at sana malaman natin ang punot dulo nito. But may mensahe na lang siguro natin sa mga pamilya ng mga disappeared, hindi po bibitawan ng Senate Committee on Public Order itong issue na ito hanggat hindi natin malaman sino ang mga nasa likod nito. So I just have one question to the chairman. Sino po yung sinabi ninyo, sir, na hindi present ngayong araw na gusto niyo sanang tanungin? Kaya tuloy magre-reset tayo. Surely magre-reset po tayo ng another hearing. Mr. Chairman? Yung mga management ng mga Isabong. arena Okay. na inibitahan natin, yung mga gwardya, hindi po dumating. And I think they are only represented by one attorney, Angelo Nino Santos. So, mas gusto ko sana umarap dito yung mga nandun talaga during the time of the incident nung nangyari yung pagkawala ng mga tao na nagsasabong doon sa arena. I'm sure that Attorney Santos is Sige, Mr. Chairman. So, yun lang gusto ko, yung mga tao doon sa management ng mga arena. Yun lang gusto kong papuntahin dito. To end my opening statement, Mr. Chairman, I will support any motion in the course of this hearing which will force these people to attend our investigative hearing. So, salamat po, Mr. Chairman. Yes, Senator Coco Pimentel. In fact, the PNP has filed already several cases of obstruction to justice. At sana, kung ini-snub na yung PNP, dapat itong committee natin ay hindi la-snubin. So, salamat sa pagbigay mo ng reminders. Excuse me. I was able to get an audience with Mr. Atungang, and we're able to talk, and he gave me the cooperation that we were asking for the people that could. Were you able to get the CCTV footages? Yes, sir. According to to Mr. Ang, that there was no CCTV during that date, and they are going to install after maybe at the end of January. And Wala o defective? they told me, sir, that they were not able yet to install it. They did not yet install it, and they will be installing it because according to them, yung level, IATF level ng COVID was intermittent in the sense that hindi talaga sila continuously nagpapalaro ng sabong doon sa Manila Arena. You could have compelled them to submit kasi may subpoena powers na kayo. Yes, sir.
General Pero, sabi nila wala silang CCTV na naka-install during that incident. That was what I get from Mr. Angser. Oh, Pagkor, di ba requirement ninyo ito bago kayo mag-issue ng license na the vicinity of the arena should be covered with complete CCTV? Eh bakit walang CCTV yon? So dapat automatic tinanggalan yung license ng Manila Arena kung ganun. Wala pa lang CCTV na nakalagay, na-install. Mr. Chair, for the licensing of the cockpits, it's with the local government unit, Mr. Chair. Eh, nakalagay yan doon sa kuan ninyo sa requirements yung conditions ninyo before kayo mag-issue ng permit nitong license nitong isabong operators na dapat yung establishmento nila kung saan sila nagsasabong ay covered. Ito, minimum surveillance system and coverage requirements. Number 1, PAGCOR has mandated for all gaming sites to have a CCTV system where it will serve as a deterrent for anomalous activities in the site. Eh, nagtitext na nga yung biktima sa kanyang tatay na we are pinick up kami. Nilagay kami sa gray van dito sa loob ng Manila Arena. So that's very anomalous. This is done, number 2, this is done for proactive security monitoring which will be standardized across all sites. At least 4 CCTV cameras shall be allocated within gaming site premises. Additional number of CCTV cameras may be required depending on the approved gaming site layout to ensure there are no blind spots. So dapat hindi na masabi nito na hindi na-cover yan ng aming CCTV set dahil blind spot. Walang blind spot ito. And it is your responsibility to make sure na ito'y na-comply. CCTV cameras must be operational 24 hours a day, 7 days a week, regardless of gaming site operating hour. Ang daming requirements na nire-require ninyo dito sa bago kayo magbigay ng license sa isang isabong operator. Bakit walang sinasabi nila na walang silang CCTV? Mr. Chair, the gaming site po contemplated in our regulatory framework does not include po cockpits po because the licensing of the cockpits is with the local government unit, Mr. Chair. Ito, basahin ko sa iyo Section 3 of PAGCOR Regulatory Framework for Isabong of Cockpit Betting Station. Section 3, Security, Surveillance, and Records. Minimum security requirements. The gaming site must have at least 1 security guard, so on and so forth. Hanggang dumating dito, PAGCOR has mandated for all gaming sites to have a CCTV system. Sa inyo ito. Bakit mo ipapasa sa local government na nakalagay ito dito? Mr. Chair, if I may be allowed to clarify. Ano? If I may be allowed to clarify, Mr. Chair. Chairman, a very simple question. Do we want to solve this case or cases or not? We want to, Eh, huwag Mr. tayo magturuan kung gusto niyo masolve. Instead of helping, you're giving us excuses. You're finger pointing. I would like to clarify, Mr. Chair, our framework, if I may be allowed. Yeah, go ahead. Please. The framework, that the Honorable Chairman just quoted po is for our off-cockpit betting station that is different po from the cockpit arena. We understand, Mr. Chair, that we have a requirement of placing CCTVs in this off-cockpit betting station. Ito po ang mga tayaan, which is different po from the cockpit arena, kung saan po nagaganap ang mga cockfights. Bakit yung off-cockpit ni-require yung ganito tapos yung arena mismo walang ganito requirement? Ano to? Bakit hindi ba magkakaroon ng anomalous transaction doon sa arena mismo? Diba? Doon nga nangyayari yung QPN na sinasabi ninyo. Nagkakaroon ng QPN doon mismo sa kuwan. Dapat i-require niyo ito doon. We understand, Mr. Chair, but
Again po, I would just like to clarify that the jurisdiction po of PAGCOR is only on the betting po, and yung sa CCTV requirement po that was just quoted is for our off-cockpit betting stations po and not for the cockpit arena, Mr. Chair. Okay, whatever your explanation is, but I just would like to klaruhin ko lang ito sa PNP na yung rason na sinasabing wala silang nilagay na CCTV during the incident, after the incident, saka pa sila naglagay ng CCTV, napakahinang alibay para sa akin. I must tell you frankly. Go ahead, sir. You should, General Perez, you should also check with the Manila Business Permits and License Office. Okay pa sa kanila? Yung mga ganong cockpit? Ko-comply? Should get in touch with them. Yes, sir. Yes, Senator Tolentino. Station here. Everything emanates from the gross misrepresentation of PAGCOR as to how Republic Act 9487 should operate, as well as their overbroad interpretation of their own regulatory framework, which was not given to them in the first place by Republic Act 9487. So sila na po yung nag-extend ng kapangyarihan nila, sila pa po yung nagbigay sa sarili nila ng kapangyarihan i-interpret yung kapangyarihang iginawad nila sa kanilang sarili. Ito po yung pinag-uusapan po ngayon na kailangan ba ang CCTV doon lamang sa parang off-track doon sa betting station, o kailangan din po ba doon sa kung saan nagaganap yung physical na sabong. So all of this, Mr. Chairman, emanated from their broad interpretation of their authority granted to them by their own selves, Mr. Chairman. Ito po yung nakikita kong pinag-ugatan ito, na ang sinasabi nila ngayon ay galing din naman doon sa mga opinion ng Department of Justice at Office of the Solicitor General na wala sa ating batas. Salamat po, Mr. Chairman. Thank you. I agree with you, Senator Tolentino. So, we are still in case number 1, ha? Please respond. Tapos na yung PNP, respond Atty. Santos from Lucky 8-Star Quest Incorporated. President. Good morning, Mr. Chairman, and to the members of the Honorable Committee, to our guest. A short statement from Lucky 8-Star Quest Incorporated. Lucky 8-Star Quest Inc. decries recent incidents of alleged disappearances among members of the cockfighting industry, is taking steps to ensure that its process and operations are fully compliant with the law and mutually beneficial to all stakeholders of its businesses. Based on our initial appreciation of reports, it is speculated by some that these disappearances may involve allegations of game fixing. While we continue our own fact-finding on this matter and are deeply concerned about the safety of all stakeholders, we wish to clarify the following for the public. First, the company is not part to any betting transactions in the matches it broadcasts or facilitates, and is thus not directly interested or invested in the results of the matches. As such, the company is indifferent to who wins or loses the match. Second, the company is primarily engaged in broadcasting, live streaming, and aggregation of wagers on matches. The company, in other words, merely is a service provider, a bridge between bettors and those who can provide the necessary materials for the matches. Third, the company has no direct connection with employees of the breeders or financiers of fighting cocks. Any dispute between such breeders or financiers and their employees or workers is beyond the company's purview. Any dispute between one bettor or another is also beyond the company's capacity to resolve, unless the dispute directly involves the company's system. Nonetheless, the company acknowledges its capacity to work with authorities to take active steps to address ongoing questions on the matter. We are committed to reviewing and strengthening our accreditation process for agents, breeders, and other stakeholders of the company to ensure
that only those who are faithful to the law will play roles in our operations. We welcome suggestions from the authorities on how best the company can perform this task more effectively. We are also committed to working with the Games and Amusement Board to fight game fixing, which is alleged to be the cause of what some police authorities believe to be disputes among Sabongeros that could have led to the disappearances. The GAB accredits handlers, sentenciadores, and other key workers in Sabong. And finally, we will continue to advocate for fair, legal, and responsible gaming, especially in the cockfighting sector, a sport that is deeply embedded in the Filipino culture. Again, we decry the violence and unfair practices that tarnish the good name of Filipino Sabongeros, the overwhelming majority of whom are fair, responsible, and productive members of the society. Thank you, Attorney Santos. It says here on record that you also represent Manila Arena. Just to clarify, Mr. Chairman, Manila Arena, the property in Manila Arena is registered under Royal Octodome Incorporated. And as of the present, Lucky 8 is presently leasing the entire property of Royal Octodome, including the Manila Arena. That is why the management and operation of the entire Manila Arena right now is under Lucky 8. So under Lucky 8, Yes, sa inyo, yes, Mr. Chairman. you are the president. Yes, Mr. Chairman. Can you give the assurance to this committee that next hearing, madala mo yung mga duty guards during the time? Yes, Kasi Mr. Chairman. wala kayo CCTV na may ipakita, walang footage eh. So we will rely on the testimonies coming from your Yes. guards. Yes, Mr. Chairman. I do confirm, Mr. Chairman, that last night I received a text from your committee secretary informing your request to bring the security guards who were in duty last January 13, 2022. Unfortunately, it was a late notice. There were no other relievers for the security guards who are already in duty at the time. But we commit, Mr. Chairman, on the next scheduled hearing to bring them with us. Thank you. I just hope that you will cooperate fully in this investigation. Yes, Mr. Chairman. Yung lahat. Also, just to clarify, Mr. Chairman, we have we confirm having received the subpoena sent by the CIDG, and as a matter of fact, we have already appeared and have given our security guards testimony to them. Okay. Thank you for that. Thank you, Mr. Chairman. LTO. Sir, nakikita niyo yung mga sasakyan, di ba? Nakukuha ang mga plate number. Na-check na ba niyo, sir? We will coordinate with the PNP, Your Honor, regarding the specific plate numbers of identified in the report. Again, kung mangingidnapin sila, hindi mo rin gagamit yan ng tamang plate number. Di ba? Yes, Most likely. but Most likely. we can see if there is conduction sticker also. Sticker, o yan. Conduct sticker. But we can do some providing on the PNP, classification. radio LTO to provide you the data. Nagingin na ba kayo? But anyway, okay na. So let's proceed with the family, the missing victims. Sino bang unang magsasalita sa inyo? Okay pala. Yung mga bagong dating, please mag-swear in muna kayo para ma-record. Please. Thank you, sir. I-request ko po yung mga bagong dating, yung mga nakaupo po rito sa harapan, no? At sa harapan ng at saka, ito po, nasa gallery po, para po tayong tayo lang po tayo. Yung mga bagong dating yan, ha? Yung hindi pa nakapag-swear kanina. Bagong dating lang po. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public hearing and investigation? Thank you very much. Please take seat. Thank you, Kumsik. Sinong mauna sa inyo magsalita, ma'am, sir? Si the father of Jean-Claude Nugnog. Kung pwede, sir, pakitanggal lang yung kwan para marinig ka ng klaro.
Lalakasan ko na lang po, Mr. Chair, kasi medyo may mga pagilid-gilid na banta na po sa buhay namin eh. Hindi po kami makasiguro sa aming seguridad. Kung pwede po, Okay. offer ko lang po. Okay. Pero dikit mo lang yung microphone, ha? Opo, opo. Please, you have the floor. Una po sa lahat, nagpapasalamat kami sa bumubuo ng Senate Committee na to, especially kay Senator De La Rosa, kay Tito Sen, Senator Lacson, and Senator Tolentino po, at sa ibang senator na nakamonitor. Ang masyado po ang bumabagabot sa akin, Senator, yung huling usap namin ng anak ko, na binanggit niya. Ang tanong ko sa kanya, anak, nasaan ka na? Kasi may arkila po siya bukas ng umaga ng daling araw. Para sabihin sa kanya na umuwi ka ng maaga. Ang sabi po ng anak ko, paano dito na ako sa Manila Arena? Bakit po isinasakay sila Kuya James? Ni ganito, ni ganyan, ni ganyan. Pati po ako isinasakay. Pero sino yan? Sino yung mga yan? Sandali, klaro mo ganyan, ni ganyan, ni ganyan. Can you name names? Sabihin mo kung sino nagsakay sa kanila. And medyo naano po ako dun sa mga sa mga pangalan. Pero matatandaan ko po ito, Senator, pagka kasi ngayon lang po pumasok ulit sa isip ko yung conversation namin ng anak ko eh. Sa susunod, promise ko, bibigay ko po sa inyo yung 3 pangalan na naalala ko na binanggit niya at nakuhaan ko po ng picture ito mga security na to on time noong January 30 ng gabi po. When you say security, security lang saan? Manila Arena po. Sa loob ng Manila Arena, nanggaling po, diretso po. Kasi nung 7:45 po huling namin pag-uusap. So, for the record, ha? Sinabi ng anak mo yung mga 3 pangalan na Nabanggit na po yan, and then nung time na nandun na po ako, at nakipag-discussion ako dito sa mga security guard na to, ang una po, matatapang sila sa akin dahil nag-iisa lang po ako eh. Nung dumating na po yung mga kasama ko, sila Mr. Bakay at saka sila Mr. Velasco, medyo nag-cool down po sila. Nagkaroon po ako ng pagkakataon kuhaan yung mga picture ng mga taon to. Chairman, question. yes, sir, go ahead, sir. Did you share this information to the police? Yung pong... Hindi. Yes or no? Na-share mo ba yung information na yun sa police? Yes, sir. So, alam nila yung mga pangalan. Yung pangalan po hindi ko pa po nabibigay, sir. Kasi ngayon lang po na pumasok sa isip ko yung pangalan na binanggit sa akin ng anak ko na nakita ko po yung some personal Hindi mo makalimutan, pwede ba lapitan mo si Jan Pero? Yan, sandali lang naman yan eh. Ibigay mo sa kanya yung mga pangalan. Sige po. Tapos siya na lalapit niya sa'yo, siya na lang. Ibigay mo na yung mga pangalan. Pwede ka na, lumapit ka dito. Sir Inonog, ito mga security guards doon sa Malina Arena. Opo, Senator. Okay, pakibigyan mo pangalan. Tayo mo yung microphone mo, baka marinig ng iba. With your indulgence, Chairman. General Yes, Pero, sir, go ahead, sir. General Pero, huli mo na rin yung alitrato, kinunan daw niya eh. Huli mo na yung picture, huli mo na yung alitrato ng mga tao. Now, Mr. Chairman, while nagdi-discuss sila doon, Yes, sir, go ahead. kung wala namang danger kay Mr. Inonog na i-share sa committee yung mga pangalan din at retrato, so we can issue also an invitation to the security guards through Attorney Santos. Yes, sir, precisely, sir. We will do that after Thank you. So I so move, Mr. Chairman. Yes, sir. Okay, Mr. Inonog, paki-share mo na rin sa committee kasi pa-invite namin yung mga pangalan na binanggit mo sa susunod na pagdinig.
you may or may not attend the next hearing or you may still attend with Opo. the same outfit. Salamat po. Okay, pwede mo na may share? Sige mo yung pangalan. Ayun nga po, nung huling namin pag-uusap, 7:45 ng January 13 ng gabi. O may biglang umagaw ng telepono niya. Naririnig ko yung salita pa nung anak ko, yung salita ng mama. Sino to? Ang sagot sa akin ng anak ko, papa ko po yan. Then pinatay na yung telepono. Takbo na po ako doon. Siguro mga mag-alas 9 nakarating ako sa Manila Arena. Alas 9 ng gabi. Gabi. Alas 9 ng gabi po, ng same day ng January 13. Saan ka galing? Paranaque po. Okay, go ahead. Diretso po ako doon sa basement na kung saan doon ang loading and dropping point ng Manila Arena. May isang basement po doon. Ang unang security po, ang sumalubong sa akin, ang tapang. Sabi ko, Brad, huwag kang matapang. Magulang ako nung kinuha ninyo mga tao, isa ako sa magulang. Pakisoli nyo lang kung anong problema pag-usapan natin. Pakisoli nyo lang, pakihabol nyo lang. And then, kung ano-ano na po. Pansin ko, outnumber ako, kausap ko si Mr. Bakay, at si Mr. Velasco, pare, bumaba na kayo dito. May problema dito. Lumabas na po ako ng basement. Sinalubong po ako nung dalawang security pa po ng arena. Yung mga naka-jacket. And then, ngayon ko lang po naalala yung mga pangalan na binanggit sa akin ng anak ko. Mabuti na lang po, nung time na yun, nakuhaan ko sila ng picture. Dahil dumating na po sila, yung mga kasama ko. January 13. So, banggitin mo na ngayon for the record para require natin si Atty. Santos na bitbitin niya yung mga gwardiya niyan dito sa next hearing. Pangalan, please. Para ma-record natin. Sana nga po, Atty. Santos, makarating yung mga tao nyo na hindi mawala. Hindi mo na problema yan. Problema na ng komite yan dito. Kami na bahala niyan. Mr. Chairman, Yes, sir. I think this is sensitive. This is here in confidentiality with the committee. He mentions the names. Huwag naman sana, we might be endangering the security of the security guards. So mas maganda na lang siguro, Mr. Chairman, ibigay mo na lang sa chairman, sa secretary. Isulat mo na lang mas mamaya. Opo, baka kawawa naman po yung tatlong security. Hindi lang masyado malinaw sa amin yung sequence of events. Opo. Kanina yung from the time na tumawag yung anak mo sa iyo, tapos inagaw yung telepono, doon, umpisa mo nga doon. Nung pong inagaw na nga yung telepono ng mama, Samahan mo ng oras at saka mga ibang mga information na importante. yes, Your Honor. Noong January 13, 7:45 p.m., nung huli kami nag-usap ng anak ko, alarming na po yung salita niya dahil sabi niya, pa, bakit sinasakay sila Kuya James sa van? Pati ako, sinasakay ni ganito, ni ganyan, ganyan. Sabi ko, bakit? Anong problema? Hindi ko alam pa eh. Biglang may umagaw po ng telepono, nagsalita yung mama na, sino to? Narinig ko pa rin yung salita ng anak ko, papa ko po yan. Ang akin naman po, alam ko lang, Atty. Santos, yung anak ko po ang hanap buhay po doon sa event na yun. Magparkila po ng sasakyan. Tama ang FX. Hindi po yan nagsasabong. Hindi po yan nagsasabong. Uulitin ko po sa inyo, Atty. Santos. Yeah, excuse me, sir, please, you don't have to confront an Hindi po. resource person. Sorry, Your Honor. You address lahat na sasabihin mo sa akin. Sorry, Your Honor. Diretso doon. At, Sentimento ko lang po. for protocol, ha? Please. Apo, sorry, Your Honor. Sentimento ko lang din po kay attorney. Wala naman po akong personal kahit sa inyo. Bilang magulang po, sana lahat po naintindihan ng sino ang magulang, yung sentimento namin na biktima. Dahil yung
Pagkatapos po na nag-usap, diretso na po ako dun sa mga quarter to 9 ng January 13, diretso na po ako sa arena, nakikiusap ako dun sa mga dinatapos security. Pakitawagan nyo lang ako yung kumuha sa mga bata. Pag-usapan natin, anong kasalanan nila? Sinasabi nila, lumabas. Alam niyo, Your Honor, yung pong arena na yan, hindi ka po makakalabas dyan kung wala kang sinasabing may pass po sila dyan eh. Mayroon po silang binibigay na papel dyan para yan katunayan na wala kang problema sa loob, wala kang utang sa loob, bago ka po lumabas sa ilalim, sa basement, at dun sa main gate ng arena compound. Record in po yung sakyan ng anak ko na pumasok at nag-rotate dun sa loob ng building ng Manila Arena. Pero yung check-out po, paglabas, wala po silang binigay na record sa amin. Ayun lang pong nakakalungkot. Kung ano man po yung binibintang nila na chope-chope. Huwag naman po sana maidamay yung mga taong walang kinalaman. Nakakaawa po yung mga bata. Salamat, Mr. Inono. Meron lang ako itanong sa'yo. You may or may not answer this. May information ako na ikaw rin daw ay isang farm owner. Meron kang farm ng manok. Opo, Your Honor. Another information na kumita daw po kayo ng 200 million as payment sa mga manok mo na ginamit ng araw ng sabong bago ang kidnapping. Hindi po ako yun, Your Honor. Yung sinasabi nilang persons of interest, yung Julius Aguilio. Hindi po ako yun. Pero meron kang Wala po. sarili ng farm na manok. Meron po, Your Honor. Ano pangalan nun? Yung Julius Aguilio po, yung sinasabi nilang una ng persons of interest, yun po yung may issue ng 200 million. Okay, thank you. PNP, saan na ito? Si DJ, saan na ito si person of interest? Julius, Yes, sir. We are still, he's part of our person. Because he's considered as also a missing person. missing pa rin siya? Missing din siya? Hindi namin siya, yung mga kamag-anak, sir, nilapitan na namin. Mahanap talaga. Missing rin. Yes, sir. Kaya, taga-Pangasinan, sir. Saan din namin yung Pangasinan talagang hindi mahanap. Sir. Pamilya, kahit pamilya. Wala kayo napunta pamilya? Hindi rin na alam, sir. Pero patuloy pa rin yung paghahanap namin sa kanya. Ano ang pangalan nun uli, Mr. Inonog? Yung sinasabi mong financier? Julius Aguilio po, Your Honor. Julius Aguilio. Julius Abilio. Opo, Your Honor. Kaya yung missing hanggang ngayon na Sabi po missing, pero based po dun sa mga huli namin naririnig na report dun sa mga kamag-anak, nagtatago. Dahil hinahabol nga po, hinahanap siya para magpaliwanag. so ganito, para magkakaroon kami ng teorya dyan sa nangyayari. Most likely, kung yung anak mo at saka mga kasamahan niya ay pinick up dahil sa allegation na nanunyupi Opo. sa sabong, most likely itong financer nila, yun yung kumita sa panunyupi nila. Clarification lang po, Your Honor. Hindi po namin naging financer yun. Ano yun? Ano? Hindi po, wala pong relation sa grupo po namin yun. Sa ano po siya? Grupo yun ng Santa Cruz yung nawala, yung victim po sa Santa Cruz. Yun po ang kanyang entry. At yung nawala sa Santa Cruz. Mr. Chairman, Okay, good. Again, Bert, Director Pero, si Mr. Nonog mentioned what appears to be a logbook. Can you also include that when you issued subpoena to SECTECOM? Naisabit yung logbook? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. So, okay ka na? Yung iba na naman. Next na naman. Sinong susunod? Pwede. Ikaw, ma'am, Mrs. Mother of James Bakay. Please, sabihin mo muna yung pangalan mo, ma'am, bago ka magsalita ng iba. Ako po yung mother ni James at ni Marlon Bakay. Ako po
si Isabelita Bakay na taga-barangay Sampaloc, Tanay Rizal. Yung pong dalawang anak ko, nawala po nung January 13 sa Manila Arena. May entry po yung anak ko doon na 6 stag Battle of the Big Boys. Weekly po yun, may ganun. Nagpapasalamat po kami mga senator, sir, mga anditong PNP officers dahil narinig nyo na rin kami at long last. Day 2, day 3 pa lang po. Napunta kami sa mga CIDG, Krame, Station 6. That time, kasi nga po pandemic, halos walang umasikaso sa amin. Sa education na quarantine, sarado yung office. Kaya at the third day, walang man lang magsabi sa amin kung saan napunta yung mga anak namin, even doon po sa loob ng Manila Arena. Pero the fact na andoon nawala yung mga bata, doon po kami masakit ang loob namin. Ano po bang kasalanan? Ano nangyari? Sino kumuha? Saan dinala? Anong ginawa nila hanggang ngayon? Hindi namin alam. Dalawa po yung anak ko doon. Kaya nag-decide na po kaming magpamidya man lang makakakusan na tinapon nila. Napuntahan na po yan namin lahat ng kung ano man po yung kasalanan ng mga bata. Alam namin sa pulis dadalhin. Station 6, Station 5 within the Manila Arena. Nalibot po namin yan halos linggo-linggot baka dun nga po dalhin. Wala po hanggang ngayon, wala. Yun nga po sabi ko noong kay Colonel Stilio, sir, makita lang po yung CCTV sa loob. Okay, ayos na po yung kasong to, hindi na po tayo aabot dito. Makipag-cooperate naman po kayo. Yun lang pong CCTV nandun. Makikita na kung sino kumuha eh. Sino may utos nun? Alam naman namin na may makajus din kayong damdamin sa loob. Alam namin dapat justice will prevail po. Solin nyo na lang. Mrs. Yung dalawang anak mo, ano po ang trabaho nila? Si James po, yan po yung hunter Handler ng manok. ng manok. Kaninong manok? Kay Sir Inunog po. Kay Inunog. Opo. Okay. Yung isa mong anak. Yung anak ko, yung bunso ko, yung Marlon, wala pong trabaho yun. Nag-a-apply po yun sa AFP na sumama lang po dito sa kuya niya. First time po sumama dyan. So, Mr. Inunog, ikaw sa yung mga manok yun, yung dinala nila doon sa Manila? O Opo, Your Honor. sa'yo? Opo. Ikaw rin nagpipinance sa kanila? Ang habol lang po namin, per win at saka yung premyo, Your Honor. Okay. So, dahil sa pandemic, hindi kagad aksyonan yung Po yung ano namin noon, kaya yung sinasabi nyo, kami po ang first time na nagpaganyan, talaga pong inano na namin. Alam namin at risk to dahil hawak nila yung buhay ng anak namin. At risk din po kami hanggang ngayon. Okay, thank you. Maraming salamat, Mrs. Bakay. Next, Senator, ikaw, Mr. Ma'am Merlin Gomez. Sige po, ikaw po magsalita. Sabihin mo muna yung pangalan mo bago ka magsalita. Ako po si Merlin Gomez. Anak ko po yung isa sa nawawala na si Roel Gomez po. Yung pong araw na pagkawala po niya ay bago pumunta ng sabungan po. Nagpaalam po sa akin na, ma, magsasabong ako para may pangdagdag sa bayaran sa ospital, sabi. Dahil po yung pangalawa kong anak ay
nasugod po sa ospital. Maraming tumanggi sa amin na ospital. Diyan lang kami natanggap po dito sa may Metropolitan. Pero sobrang taas po na yung bill nila. Kaya ang sabi ko sa anak ko, huwag ka na lang pumunta. Kasi kasuhin mo na lang, baka madala sa promisor. Pero hindi po siya. Mapupunta ako dahil para may pangdagdag sa bill. Yun po ang sabi. At saka yun pong gabi na po yan, nung madaling araw, nagparamdam po sa akin na may iba ng nangyayari. Talagang kabadong-kabado po ako. So, ma'am, pwede naman siyang magsugal online. Bakit sumama siya sa grupo ng nila ni Mr. Inumog, yung anak niya? Bakit sumama yung anak mo doon sa arena mismo? Anong papel niya? Anong trabaho niya? Siya po yung taga-tari po, Mr. Chairman. Taga-tari? Opo, nag-aral po kasi sa Kung sa English yan yung gaffer? Opo. Taga-tari? Hindi lang po sa arena siya nagtatari. Ni-invite din po siya sa ibang sabungan. Kahit sa ibang sabungan. So kasama silang umalis galing doon sa Tanay Rizal. Isang Hindi grupo po. sila. Taga Manila po yung... Taga Manila, Tondo, Manila. Opo. Okay, yun pala yung gaffer na taga Tondo, Manila. So, maraming salamat po, ma'am. Ma'am, may sasabihin ka pa? Nagpapasalamat po ako sa inyo, Mr. Chairman de la Rosa, dahil napunta itong usapin na ito dito sa inyo. Dito po ay pitpitan po ang inyong pag-iimbestiga para makamit na namin po yung katarungan na na siyang... Kasi mula nung nangyari po ito sa amin, hindi po naging normal ang buhay namin. Nandun po yung kaba, yung pagkatakot, yung pag-alala sa mahal namin sa buhay. Hindi naman kagaya po ng bagay na pwedeng mapili, mapalitan. Ito po buhay po ito. Sige po, ma'am, huwag po kayo mag-alala. Kaming lahat na membro ng komite nito, pati yung liderato namin sa Senado, ay may mga anak din na pwede maging biktima kapag hindi kami kikilos. Kaya hindi po namin bibitawan ang kaso na ito. Talagang didiinan namin ito. Itaga po yan sa bato. Didiinan namin itong kaso na ito. Ha? Maraming salamat po. Salamat. Kay running President Panfilo Lacson. Sa lahat po rito, marami pong salamat po. Mr. Chairman, just a question to General Pero. Nakuha mo na ba yung mga cellphone ng mga number ng mga anak nila? Mr. Chair, lahat po yan ay palagi po namin kinukonsulta at lahat naman po ay nakuhaan na rin ng testimonya at yun po ay... Hindi, yung mga cellphone ng mga anak nila, yung mga numbers, Yes, sir, yes, sir. nakuha nyo na. Yes, sir. And did you coordinate already with the telcos para ma-trace kung nasan yung mga... Yes, Natitrace yun. Kung nagkamali yung tumangay doon na hindi pinatay, eh matitrace din yun, mga oras na yun hanggang sa punta. yes, sir. Unfortunately, sir, dahil sa may mga regulasyon na pinapatupad sa mga panahon na to, sir, medyo limitado, sir, yung ating technical support. But rest assured, sir, na ginagawa pa rin namin ang pamamaraan para possible ma-locate yun, sir. Sige, please, because also, pasok doon sa mga subpoena powers ninyo yan. But, Yes, sir. Thank you, sir. Senator Joel, may tatanong ka?